Kakalabas lang guys ng balitang to. Grabe. Na-stress ako. Biruin nyo ba naman guys, kasama ho sa top choices sa presidential election preferences yung mga napupuso ang maging pangulo ng Pilipino para sa 2028 election, pang-anim po si number 1 Senator Robin Hood Padilla. Abay, tarantado. Ganun na ba kabobo ang bansang Pilipinas? Eh nga, mas matalino pa nga si Manny Pacquiao dito eh. Nakakaloka. Sino ba namang mga tukbo lang in-interview ng WR numero? Or mind conditioning lang to? Hindi natin alam guys. Wala pa din ba kayong kadala-dala? Ha? Hindi pa rin ba sapat ang pagpapahirap nyo sa ating bayan? Nakakaloka. Wala pa rin kayong mga character development. Pumipili pa rin kayo ng bobo. Hindi nga nakakaintindi ng English. Hindi nga alam yung mga pinagsasabi niya habang nagpapamedya siya. Tapos, pang-anim sa choices nyo bilang presidente, itong si Robin. Hindi nga, seryoso. Naiiyak ako na natatawa, guys. Although malayo pa. Pero anyway, ito, nangunguna. As usual, itong si Inday Sara Duterte. Well, baka malay mo, mayroon tong pahapyaw. Mayroong, diba? We do not know lang. So, sabi dito sa usapang kongreso, look, Vice President Sara Duterte is the top choices among the possible presidential candidates in the 2028 election based on the December 2023 nationwide survey of WR numero. And ang sumunod dito is si Raffy Tulfo at yung second kay Raffy Tulfo ay followed by former Vice President Leni Robredo. So, hashtag usapang kongreso. Okay, si Sara ang nangunguna. O yan, wala kayong kadala-dala. Sabi dati, ano daw siya? Top performing and most trusted agency. Trusted agency. Yung CIF, nasagot na ba? Bakit bagsak tayo sa PISA? Top performing naman pala ang DepEd eh. Most trusted agency naman pala ang Vice President. Bakit ganun yung mga resulta? Hindi akma. Ang aga naman ng pa-mind conditioning ninyo. Ang aga-aga naman ng cleansing ninyo. 'Di ba? Nakakagalit naman yung ganito. Laban-laban din naman kahit papano ng patas. 'Di ba? Buhay ng mamamayang Pilipino ang nakataya dito. Nakakaloka. Tingnan nyo guys, 35.6%. Ano nga ba yung napatunayan nito? Ano na nga ba ang nagawa niya para sa ating bayan maliban sa panggugulo at pakikipag-away sa kapwa niya mambabatas? 'Di ba? Ano na yung napatunayan nito? Ito ba yung pipiliin nyo? Yung taong one of the person of interest ng ICC? Ganito na ba kababaw at kabobo ang mga tao sa bansang Pilipinas? Pipili na lang nga kayo ng kandidato doon pa sa maraming issue. Diyos ko po! Di nga, seryoso. Ito, nakikita ko guys yung mga pagmumukha dito. Di nga, seryoso. Seryoso kayo sa top choices nyo? Kung totoo man to, di nga. Hindi pa ba kayo sapat? Hindi pa ba sapat yung pagpapahirap dito sa ating bayan? Hindi pa rin ba sapat yung tukhang na ginawa sa inyo? Ha? Hindi pa ba sapat yun? Nakakaloka. Alam nyo guys, kung manalo itong si Vice President Sara Duterte, kung tatakbo man tong presidente sa 2028 election, lahat ng nasimula ni President Bongbong Marcos sa pakikipaglaban natin dito sa issue ng West Philippine Sea ay masasayang. Gusto nyo maging probinsya na lamang ho tayo ng China? Gusto nyo maulit yung madugong war on drugs? Kagaya ng kanyang ama, galit nga din to sa mga adik eh. 'Di ba? Seryoso. Tapos, ang pangalawa, si Raffy Tulfo. Okay, may issue din naman to si Raffy Tulfo pero hindi naman ganun kalala. Sumunod si Leni Robredo. Para sa akin, medyo okay na. Para sa akin si
Leni Robredo. Si Senator Amy, bigwak, wala. Kahit nga kapatid niya, binubulastog niya eh. Si Manny Pacquiao, wala. Same level lang sila ni Robin Padilla, pero mas angat naman kahit papano itong si Manny Pacquiao. Pang-anim si Robin Padilla. Grabing babuyan. Ginawa niyong comedy show. Ginawa niyong comedy bar. Ang presidential election. Ang daming choices. Ang daming pwedeng ilagay sa pang-anim. Seryoso, si Robin? Daming tukmol sa bansang Pilipinas, no? Si Risa Ontiveros, kahit gusto ko yung kanyang mga ginagawa, pero hindi pa din siya pwede sa posisyon ng pagka-presidente. Ito, si Romualdez. Goods. Goods. Para sa akin, dalawa lang yung nagiging choices ko ngayon. It's either si Martin Romualdez or Leni Robredo. Pangatlo, si Raffy Tulfo. Yun ho yung mga top choices ko kung sakaling gaganapin ngayon ang eleksyon. Pero si Robin... Sino nga ba yung Paki-search nga guys, yung history ng WR numero. Paki-search. Hindi ko alam yung background nitong WR numero. Baka mamaya nababayaran din to ng pera eh. Alam nyo guys, kung gusto nyong maging maayos, maunlad, ang bansang Pilipinas, pumili naman kayo kahit papaano yung liderato na matalino. Hindi bobo. Okay? Sabi nga na Larry Gadon, 'di ba? Huwag kang bobo. Pumili naman kayo ng karapat-dapat, may sapat na kaalaman. Huwag niyong gawing comedy show. Ang eleksyon ng bansang Pilipinas, nakakaloka naman pag ganoon. Diba nakakahiya na nga sa ibang bansa na lowest tayo sa PISA tapos ang umahawak nito ay ang vice president natin. Tapos pipili pa kayo ng mga pang-comedy, ng mga ay nako. Alam nyo guys, bahala kayo. Bahala kayo, choice nyo yan kasi kayo naman ang may kapangyarihan para pumili ng kandidato kung sino man yung napupusuan nyo sa 2028 election. Pero yung akin lang naman dito is pumili naman kayo ng matino. Kahit sabihin natin na hindi tatakbo si Robin, huwag nyo piliin. Kahit hindi tumakbo si Manny, huwag nyo piliin. Huwag nyo gawing choices kasi hindi naman sila yung best choice. Ang daming pwedeng gawing choices, pero bakit pumipili kayo sa mga tukmol? Pumipili kayo sa mga wala na ngang nagawa. Tapos laging sabi na paunlarin natin ang mamamayan, laging binibida ang mga magsasaka. Tapos wala naman pala. Huwag naman ganun. Tarantado. Ewan ko na lang sa inyo guys. Choice nyo yan. Ewan ko ba? Bakit ganito yung mindset ng mamamayang Pilipino? Diyos ko po.